I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your
soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest in my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are find rest, my soul in Christ alone. Yeah. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, say I will soar with you above the storm. Father, you are king over every single one. I will be still, know you are God. Oh, yes. Bago po tayo pumalaot,
babasahin ko po muna itong Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8. Ang sabi po rito, to everything there is a season. May panahon po. And a time to every purpose under the heaven. A time to be born, a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. In all of our lives, there's always an ending. But this is a beautiful beginning also for our Father. Daddy Isil, Daddy Presi of Tusang, he is our pillar. Siya po ang haligi ng aming mga buhay. He is a very important part of our life. Not just important, but he's also special. Masakit po magpaalam sa mga minamahal natin. This is one of the lowest moment of our lives. And nagpapasalamat po kami na sinamahan niyo kami, sinamayan niyo kami sa panahong ito ng pagdadalamhati. Although this is not a goodbye, this is a farewell, Daddy. We will see you again. And this service, necrological service, is a tribute and honor to his well-lived life here on earth. Masasayang memories to share with you, mga kapamilya na nakakilala sa kanya. And this is also a moment for Thanksgiving to everything he has shared to this family. So, in behalf to the Bongbongan and Mangusong family, welcome po sa service na ito. Sa bawat araw, ika'y laging tapat, walang hanggan. Sa pag-ibig mo, ika'y laging tapat kong magmahal. Dakilang Diyos, tunay bang ika'y di nagpapangawin? Sinasamba, tunay bang ika'y walang katulad, tunay bang ikang mahal. Pinupuri Diyos at Panginoon, tunay bang ika'y mabuti ang Diyos na sa atin ay Amen, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Kinikilala po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kayo'y Panginoon yung naghirap, Lord, dahil sa aming mga taong makasalanan. Narito kami, Panginoon, at kayo aming itinataas dyan sa iyong trono sa kalangitan. At tunay, Lord, na kayo'y totoong buhay, magpakailan paman, Panginoon. Ngayong gabi, narito kami, O Diyos, sa aming mga kapatid na nangulila, Panginoon. Nakikiramay po kami sa kanilang nararamdaman sa gabing ito, O Diyos. Tunay, Lord God, sa araw na ito ay medyo napakahirap tanggapin ang mga pangyayari. Pero wala kaming magagawa dahil sinabi mo sa iyong banal na kasulatan, Lord, na ang buhay ng tao ay temporary lamang dito sa lupa. Ang buhay ng tao ay hiram lamang sa iyo, Panginoon. Kaya nararapat po namin ibalik lang sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya narito kami, O Diyos, kami po humihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa.
Inililay down po namin, dear God, ang aming personal na buhay, Panginoon. At kami po'y patawarin ninyo, O Diyos. Patawarin niyo, Lord, kami sa lahat ng mga kasalanan ito may sinasadya. Kung hindi man, Lord, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kaya ngayong gabi, Panginoon, salamat po at may ganitong mga sitwasyon na hindi po namin ito nalalaman, Panginoon, at tunay na kayo ang Diyos na may hawak ng buhay namin. Narito kami, Lord, ang iyong mga abang lingkod para ibahagi ang iyong mga salita. Kaya dalangin namin, God, Holy Spirit, ngayong gabi. Bigyan po ninyo kami ng kakaibang karunungang makalangit sa iyo. Lord, maunawaan po namin, O Diyos, ang salita ninyo at kung saan kami nagmula. At narito kami, Panginoon, para sa mga buhay, O God. I pray, Lord, na hayaan niyo ang banal na Espiritu ang mag-work sa buhay namin ngayong gabi. Tunay, Lord, na nasa last days kami, Lord, kailangan namin ang salvation. Kailangan namin, Panginoon, na lahat kami maligtas. At pag dumating ang ganitong kamatayan na hindi namin alam, Panginoon, lahat ay naka-ready kami, O Diyos. Dear God, maraming salamat. Wala nang buhay si Daddy, Panginoon. Wala nang, hindi na niya alam, Panginoon, ang ginagawa namin ngayong gabi. Pero ang isang bagay na pinapasalamatan namin ay ginamit mo ang kanyang katawang ito para maraming taong makarinig ng iyong mga salita, aming spiritual ears, O God, na lubos naming maunawaan, O Diyos, ang nais mo sa gabing ito. Dear God, we thank you so much, Lord, sa iyong pag-ibig at pinatawad po niyo kami. Salamat sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo at mula sa iyong dugo na nabuhos, Panginoon, na lumagos sa iyong tagiliran, Lord. Kami po ay pinatawad at hinugasan niyo kami, Panginoon. Salamat din po sa iyong katawan na pinagpira-piraso dahil sa aming mga kasalanan at kayo ang nagbayad sa lahat ng aming kasalanan, O Diyos. Kaya ngayong gabi, Lord, wala kaming may pagmamalaki sa iyong harapan, Panginoon. Wala kaming maiitago sa iyo, O God. Lahat ay lantad sa iyong paningin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, Lord, inililay down namin personally ang aming buhay sa gabing ito. At kailangan namin ang presensya ninyo, Panginoon, na mag-manifest sa amin, sa aming kalagitnaan sa gabing ito. At i-bless po ninyo, kalingain ang mga nangulila ngayong gabi. I-comfort mo silang lahat, Panginoon. Hallelujah, ipadama mo ang pagmamahal sa kanila, O Diyos. At sinabi po ninyo sa iyong mga salita na kami po, Lord, ay di nyo iiwan, di pababayaan. Maraming salamat, God, Holy Spirit. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pinapanood kami. Marami pong salamat sa inyong hard work. Alam ko po na mahal nyo kaming lahat. At ramdam namin yun. Nagpapasalamat kami dahil hindi nyo kami pinabayaan. Lahat ginawa nyo para maging mabuti ang buhay namin. Hindi pa namin kayo makakalimutan. Marami pong salamat sa inyo dahil kung wala kayo, wala ako. Sa ako lang po na-realize nung nawala na yung mama ko at saka yung daddy ko na pag nagbe-birthday ako, dapat sa kanila ako nagte-thank you pag nagbe-birthday. Doon ko lang na-realize nung nawala na sila. Kaya daddy, thank you. Every time na magbe-birthday ako, maraming salamat sa inyo. Yun lang po. Salamat ako kay Daddy sa padalanan sa US na pagputi yung buhay namin. Wala akong masyadong memory sa kay Daddy dahil short lang yung mga nakasama ko siya. Wala siya nung
bata ako. Pero sa lahat, sa 4 years na nakasama ko si Daddy, I am blessed na doon siya para sa akin. Hindi niya ako. And sa mga payo niya, thank you. Hindi ka namin magiging. Thank you. Wala na akong masyadong masabi kay Daddy eh. Magkikwento ko lang. Daddy is a health conscious. But there's a reason why he's a health conscious. That's what I believe. Health conscious siya kasi he wants to stay with his family as much as possible. Gusto niya makasama kami ng mahabang buhay. That's why, yeah, I think he tried his best to stay with us. And it's hard to say his name. And I think Daddy, all those things he told me about health, take care of your body, and of course, believe in God. And yeah, without him, we wouldn't be here. Thank you. What's next? Okay, so, ako po si Lea. So, again, we gathered here today to honor and remember the remarkable man. Si Daddy Isel kasi, like, siya rin naman yung tumayo na he treated me as my own. Okay, so again, I really wanted to thank all the opportunity they have given me. Wala naman siguro ako sa pinakatuloy ako ngayon without your support and help na din. And my mom actually, for loving my mom throughout the years, I really envy or I always, masasabi ko lang, yung pagmamahal niya sa mami ko is very, masasabi mo na one of a kind. So, again, thank you for everything, lalo na sa pag-alaga till the end of your, the last breath. Yun naman yung masasabi ko. Tapos, sa lahat ng pagkakataon na binigay mo, wala na akong masabi but to thank everything that you have done. So, while our hearts are heavy with grief, we are also celebrating the life that was the impact we had all on us. So again, like, sabi nga nila, like, I bet for sure, like, we're gonna reunite in a later time. But wala akong masasabi kundi walang sawang pagpapasal for being passionate. And then I would always like think of that yung pagmamahal na binigay niya sa lahat sa amin. Again, like, thank you. Maraming salamat po sa lahat. At magandang gabi po. In behalf of my family, Mangusong Taganas family, nagpapasalamat ako sa kay Manong Isil with the help of my sister. Kasi not only morally, but financially. Pag kailangan ko ng pera noon, tumatabi na kami ng kapatid ko sa kanya. Tapos sabi niya, magkano ba? Di ko pa sinasabi eh. Alam na niya. Kasi due to financial noon. Thank you, Manong Isel, with the help of my sister. Siya ang tumutulong sa akin noon nung kahirapan namin financially. Pag nung nasa Amerika ako, kakabsat, ipaspasyal na kami ni Manong, ang kadwak ni Manong Josie. Tila papapanamin. Siya ang buyknok, shopping kami, buy-buyaan naklatan. Tapos gayam, ikanapagayam kay may isang subutan. Nagamdaman isumot kag baydan, istuda ni Manong ko. That's good, Manong Isil. Thank you for the love and care
Si Daddy as a father, very supportive, very loving. Sabi pa niya, alwagan niyo tabat bagiyo. Sikay lang ti makaamorte sa lungat niyo. Your food intake reflects your body. Kaya dapat bantayan yung aming akan ninyo. Yung bread, alam niya yung grams, alam niya yung calorie, lahat-lahat. Mga kamanan, manunay tanga calorie ko na natin niya. Amo na amin. Tapos, nung nagkapamilya na ako, nandyan siya. Nakilala ko ang 3 brothers sa Davao na kasi ako. Pati si Karen. Nabigla siya na pinuntahan ko ang 3 brothers. Hindi niya alam, na alam ko na because my in-laws are related sa kay Daddy sa Bureau of Forestry. Wala siyang narinig sa akin. Kasi nung nakita ko yung 3 brothers, may mga kapatid pala kami. Pero wala akong isinumbat kay Daddy. Never ko din sinabi kay Mami, Ma, na-met ko na yung 3. At mula noon, naging close kami. Sabi niya, anak, salamat sa pang-unawa. Magkakapamilya ka na din. Who knows? Baka mangyari din sa inyo. Salamat sa pang-unawa mo. Then, yun din kay Karen. Nandiyan siya lagi. Gusto niya yung pang-unawa. Kaya, we're a big, happy family. Tinanggap nila kami, tinanggap din namin sila. Kasi gano'n ang gusto ni Daddy. Na walang samaan ng loob, nandiyan na yan. Tapos, di siya nagkulang sa mga advices. Sabi pa niya, totoo, nagkasala ako, pero tinanggap niyo pa rin ako. Ano si Daddy, secretive, masyado. Pag nakatingin na yan sa'yo, may gusto siyang sasabihin. May katuin mo. Apaya Daddy ko na. Amok na ulimot kang anak ni. Amok ado problema mo. Pero nadatsan ka niya mo. Kailam-lam mo. Tamalirit namin. Amok amin. Di kakasaad yun. Kasi siya si Amal. Kaya to correct your mistakes. Nandiyan na yung mistakes. Me too. I have my own mistakes. Sabi niya. Kaya salamat sa mga kapatid ko sa patuloy nilang pagmahal. Pagmamahal kay Daddy. Nandiyan niya sa lagi. Wala man siya ngayon sa hindi naman natin siya makakasama. Pero alam ko, nandiyan lang siya. Who will always guide us. Protect us. Alam ko, kaya nagpapasalamat ako, Daddy. Daddy, we love you. Salamat. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Lalo-lalo na kay Mami. Alam ko, marami man kaming pagkukulang sa'yo. Kaya sorry man sa mga shortcomings namin, Daddy. We love you. Maraming salamat po. Manugang po ni Daddy. Matagal ko po siyang nakasama sa Amerika. Siguro mula nung naging mag-asawa kami ng anak niya, almost I'd say 90% kami ang magkasama. For all those times, wala akong narinig sa kanila, lalo na kay Daddy. Napakabait ng tao. Very supportive, gaya ng sinabi ng kapatid ng Nigasha. Itinuring ko na siyang tunay kong ama bilang ako isang
ulirang anak dun sa ama. So, lahat ng mga payo niya, basically, sinusunod ko. May mga pagkakataon na kasi he's a man of all trades, so may marami siyang mga project. So may mga time na magkasama kami gumagawa ng mga project niya. So tutulungan kami. Again, wala akong masabi sa kanya dahil sa napakabuti niyang tao. Maraming salamat sa lahat ng pamilya niya, lalo-lalo na kay Mami. Tinawag ko si Mami na bilang tunay kong ina. Lahat ng mga kapatid niya, kapatid nila, maraming salamat. Okay. Ako, Batangan niya, Presiliano. And I just want to thank Daddy for everything. Literally po for everything. Simula, ako po kasi yung I'm very sentimental when it comes to mga gamit, mga memories, mga pictures. So, mga ibang pictures po dyan is nanggaling pa po sa albums na nakita ko kay Mami. And kulang pa po actually, sobrang dami nilang memories. And from scanning those, doon ko po nakita na from black images po po yung mga nandun sa albums, and I can see na mahilig po talaga si Daddy mag-picture. And na-realize ko po na kami magpipinsan, kami family, is mahilig po mag-picture. And yun po yung isang nakuha namin frame. And kay Papa, nakuha din po namin kay Papa yung pagkukuha ng picture, and lalo na po sa mga hobbies namin. And I can tell na kahit wala pa po kami yung time na nun, meron po silang napapass down. And hindi lang po yung parang yung pass down na parang memories, kasi wala pa naman po kami nun. And napapass down niyo po is yung mga morals, mga lessons, at yung mga values na nakukuha po namin sa kanila. And yung mga experiences na na-experience ko nila nun is na a-advisean niyo po sa amin as we grow up. And siyempre po, una pong si Papa na paalam na. And si Daddy po is siya din po yung tumayo as father namin. Sila po dalawa ni Mami. Lalo na rin po financial. Kasi yung rap po. And very supportive po si Daddy. Lalo na po sa mga gustuhan po namin. And there's this one time nung pandemic po. Nung pandemic po kasi dun po talaga kami nag-stay sa Binalona. Ayun po yung one of the na parang tumatakbo na memories sa amin. Dun din po na-close si Daddy at Mami nung pandemic. And naalala ko po nun is mahilig po talaga ako mag-arts. Kasi nung pandemic may nagregalo po sa akin ng arts. Tapos nung nakita niya po, Sila po tawag niya sa akin, hindi po preside. Sila kasi, it reminds him of his name na Presiliano, kaya sila po. And sila, anong ginagawa mo? Ay, nag-a-arts ka, mag-fine arts ka na lang. Ginalang niya po ako, like, Daddy naman, nagtutuwing lang naman ako. Sabi ko po sa kanya. And next day, nagregalo po siya sa akin ng coloring pencils. And that kind of is siyempre po nakaka-touch kasi kahit sobrang liit na bagay na tatandaan niya po. Ganun din po kay ate po na
method ko mo lihat ni Mano kasinsin nak ni Mano dahil kasinsin kilo lalo kung bubong nga pamiliti nag-alala ka niya nasidip kung buka kanya amin na kakapsat sumabi hindi ubingat tayo hindi lapit pa ni Manong Tinimanang Josie kanayon na kinyala nung Sabado Domingo na dinarunan ay Sabado Domingo dati kami sa Kasinggan tayo sa Kasinggan bin kung Manang so pati pamilya ni Manang Josie mangusol pamudak mo ni Manong hari kita kapsat di kuala kanya kapatid tuloy na niya sa akin malapit sila sa akin lahat sila kapatid hindi ko pa namalayan na ako pala ay mapadpad sa Davao siyang ang nag-uusap noon ang nag-alaga sa akin na kapatid ng papa na sila nag-uusap bago pa ako nag-graduate na high school hindi ako nakapag-aral ng college na kasi naimbita ako na pumunta sa Davao sabi ni mother ko, inang ko nag-alaga sa akin na usap daw sila si Marusil na kailangan daw niya kasama sa Davao kaya kung desisyon nila ako na hindi po ang usap. Pagbalik-balik taliman po natin, bilangin left to the right to the left, naging left po ako. Lumaki po ako na hindi ko po kilala si Daddy kasi nasa Davao siya. We only go, I think I met him first personally way back in 1979. Kasi forester po siya sa Davao. Although, I think bumisita siya dito sa Kasinggan. Hindi ko po siya kilala. Dumaan po pala siya sa harapan ko. Hindi ko po siya kilala. Dumating po ako sa bahay, sabi ni Mami, I don't know, Mom, I remember. Gamit ka magpil ni Mama, pwede mo nga mo. Masakit kung hindi ko makilala ang Mama ko, lumaki po ako. Nung nasa Davao po ako for 1 year, siguro po, dinalaw lang po niya kami twice. Nung ipinasis na po nila yung papers namin way back in 86, doon ko lang po siya nakilala. Like, as a mother and a father. Ang hirap po na lumaki na wala po sa tabi ng mamit namin. Mahirap po. Nung pumunta na po kami sa Amerika, noon lang po nagsimula na magkaroon ako ng nanay at tatay sa tabi ko. Doon po kami nagsimula maging close. Although, naririnig ko na po about yung mga kapatid namin. One time, to make the story short po, kasi masyado po mahaba, kulang po isang gabi.
One time, pumunta kami ni Mami sa LBC. Ang haba ng pila, sabi ko kay Mami, Ma, titignan ko muna itong mga boxes. So ako naman, chismusang kapitbahay. Binasa ko lahat ng mga pangalan ng nasa boxes. Nakita ko, Karen Bongbong. Sabi ko, Ma, sino to? Hindi ko inig si Mami. And one time, nagkasakit siya. Sabi ko, De, magpagaling ka. Sabi niya, magaling na ako. Oo, magpapagaling ka na dahil at saka magpalakas ka. Kasi uuwi tayo na galing ka. Gusto ko makilala ko. Sabi lang niya sa akin, maraming salamat. Hindi he did not say anything. Sabi lang niya, maraming salamat. Alas naiinita sa akin. Si Mama, si Daddy kasi tatawag ako sa kanila bago papasok sa trabaho. Tsaka pag uwi ko, wala akong pamela kasi bininag. Tumatawag. Gusto ko lang iparamdam sa kanila, this is my second life. Hindi ko alam kung magigising pa ako bukas. Hindi na. And then last year, halos every month, in and out sa hospital si Daddy. So I decided magpakabit ng CCTV. Hindi sa binabantayan ko sila, hindi sa kung ano pa man. Pinakabit ko yung CCTV na yun para kung wala akong time na makita sila. Habang nagre-ready ako para sa trabaho. Masinag ko lang sila. Masaya na ako. Pinakabit ko yung CCTV for their security and for their safety. Ang rest in peace kapag may tama kang relasyon sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Wala kang peace, wala kang kapahingahan kung wala kang tamang relasyon sa Diyos at di mo tinanggap ang Panginoon sa iyong buhay at kung sakaling mamatay ka, doon ka pupunta sa impyerno. Kaya sabi ng Panginoon, tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang isang tagapagligtas ng ating buhay upang kung sakaling dumating ang buhay mo ng kamatayang ito, hallelujah, hindi na tayo matatakot. Tama po ba? Tanungin ko po sa inyo, sino po ang takot sa kamatayan? Buti naman, wala. Meron po akong kabatch sa Mindoro, nung nakaraang araw lang namatay siya. Ang asawa po niya ay pastor, kamag-anak ng Di Guzman. Namatay po siya, napakabata pa po niya, may 2 anak. Nung siya ho'y malapit na raw mamatay, nagpabili po siya ng maraming ilaw na napakalalaki. At ang akala ng asawa niya, si Pastor Nestor Di Guzman, ang akala daw po ni Pastor ay magkakaroon ng malaking event sa kanilang tahanan. Nagtaka daw po siya bakit nagpabili ng mga malalaking ilaw. Kasi siya ho'y may sakit, pero pinagaling po siya ng ating Panginoon. 1 month, pinagaling po siya ng Diyos. At ang akala ng pastor na to ay tuloy-tuloy na po yun. Kaya nung nagpabili daw po si ate ng ilaw na yon, naglagay ho ng ilaw, buong surrounding ng tahanan, nilagyan ng ilaw, nagpabili pa raw ho ng mga gamit, mga instruments sa church, natuwa si pastor, at nung nakompleto na daw po yon, ay sabi daw po nung asawa niya, Daddy, gusto ko munang magpahinga, pagod ako. Sabi nung asawa niya, sige magpahinga ka dyan sa kwarto. Naka-aircon pa po. Tapos sabi daw nung babae sa asawa niya, Daddy, huwag kang aalis, bantayan mo ako. Sabi nung asawa niya, saglit lang, lalabas ako at ako'y iinom ng gamot. Nung lumabas po yung kanyang asawa, wala pang ilang oras, pagpasok daw niya sa kwarto, wala na, patay na yung asawa. Aming Panginoon Jesus,
sa inyo. At ayon sa gawa 4:3, walang nakalagay dito sa silong ng langit na pawang kaliligtas ng mga tao maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Dahilan namin Diyos na kataas-taasang Diyos na may-ari ng aming buhay. Diyos, hallelujah, na hindi po nagsasawa na kami po'y arugain. Ingatan, gabayan, aming Panginoon. At naroon, O Diyos, na dama po namin ng pagmamahal mo. Sa buong pamilya ng bumbunga, Panginoon, bigkisin mo sila, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. Na naroon, bagamat pumanaw na yung kanilang mahal na Daddy, hindi ka nawawala sa kanilang buhay. Sa araw-araw na binibigay mo na buhay, kalakasan, patuloy na ang pag-iingat mo, Panginoon, sa kanila. Bigisin mo sila, O Diyos, ng iyong kapangyarihan at pag-isahin mo sila, O Diyos. Na naroon, O Diyos, hallelujah, na kasama kanila. Naroon, O Diyos, ang tagumpay ng bawat isa sa kanila. Naroon, O Diyos, na tanging kayo po, hallelujah, ang patuloy na mag-aalaga sa kanila. Dahilan Diyos, salamat po, lalo-lalo po yung mensahe maging sa pamilyang ito, Panginoon. Iiwan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila, O Diyos, saan sila pumaroon, maranasan nila ang iyong pag-iingat. Dahilan namin Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Po sa inyo at dito na ho natapos ang gawain po ngayong gabi. Kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga gifts, the prayers, financially and materially na offered to us. Maraming salamat. For those who also sacrificed, when Daddy was in his bed and during the hours of his hardships, maraming salamat sa mga tumulong sa aming paghihirap at ganun din sa mga tulong na binibigay, yung pag-pray at sa lahat ng mga nagtanggap namin na biyaya. Maraming salamat sa inyo. Po ang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay humahanga sa inyo, O Diyos. Nararamdaman po namin yung pagkalinga po ninyo, Panginoon, sa mga panahon na ganitong nararanasan po namin. Narito po ang iyong abang lingkod, Panginoon, na meron kaming daladalang kapangyarihan at umaapoy na kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Aking itinataas ang buong pamilyang ito na iniwan ni Daddy. Ang dalangin namin, O Diyos, sa iyong mga kamay ay aming ipinagkakatiwala sila. Ang iyong kapangyarihan ang magbalot sa kanila, Panginoon, mula sa panganay hanggang sa kabunsuhan. Manatili sa kanila, Lord, ang pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at pagdadamay-damay sa magkakapatid. At i-bless mo rin si Mami, Panginoong Jesus na taga Nazaret. May pangako ka, Lord, na ang mga baloy pinagpapala po ninyo. Pagtibayin mo ang pananampalataya nilang lahat in the name of Jesus right now. By the power of the blood of Jesus Christ of the Nazareth. Hinihiling namin ang dugo ni Kristo ang mag-flow sa kanilang Panginoon. Alisin mo, Lord, ang mga sumpa sa kanilang tahanan. Paghihirap in the name of Jesus. In the name of Jesus right now. Hallelujah! 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 At patibayin po ninyo ang kanilang pagmamahalan, pananampalataya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dear God, I bless mo ngayong gabi
ang gabing ito para kay Daddy. Ang dalangin namin, Lord, ay ingatan mo ang lahat ng mga taong naririto, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang mga relatives, mga kaibigan na maraming nagmamahal. Ang dalangin namin ay ang proteksyon ng iyong kapangyarihan ang maghari sa amin sa buong magdamag na to. I-bless mo at ingatan din ang bangkay ni Daddy, Panginoon. At ito yung last na makikita namin sila temporary dito sa lupa. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought you would be the one. I couldn't really justify how you even thought could be right, 'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me it was worth a try, so I can decide? Leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. No, you never really love someone until you learn to forgive. And try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as leaves will soon grow from the bareness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright inside. Oh, you never really loved someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. And wounds of the past will eventually heal. I said all will be alright in time, 'cause all of this comes with a love that
You learn to forgive. You learn to forgive. You learn to forgive. Briefly, sinamarize ko po sabi niya, He comfort us in all His troubles. See, look at this. In Job, ang sabi ho niya doon, life on earth is full of troubles. So, ayaw natin at sa gusto, as I was telling them last time, that life on this earth is a test. Whether we like it or not, we are experiencing all tests in life. Maski nandito pala sa tiyan, yung bata ay there is already testing. Kaya nga po, we need always to depend on our Savior, who is the author and finisher of our faith, the Lord Jesus Christ. Very important po yun, na makilala natin. Now, we should not depend. Salamat sa Diyos for some of us, or probably many of us, have experienced all the greatness of God by experiencing all the wealth, all those things that has been entrusted to us, that God give us all the wisdom, and that we were able to accumulate things that God wanted us to have. But we should not be depending on those. We should always acknowledge that God has provided everything for all of us. He gave us the wisdom, He gave us the strength. Name it, everything that we have is not ours, it's not yours, that is still God's. Sa Diyos po ho yun lahat. Kaya very important to. I was telling several times na lahat po tayo ay ayaw natin may mangyari sa atin. When we hear a lot of things that is happening around the world today, there is chaos, there is confusion that is going on around the world today. Manunod ka lang sa Facebook, matatakot ka. And whether we like it or not, all of those mga kapatids are all signs that God's Christ is coming soon. Very, very soon. And anytime. And there is one thing that people are not trying to prepare is that death. Ang kamatayan, hindi yung pinag-uusapan ng tao. You know, for the reason? Kasi ayaw ng tao na mamatay. Gusto natin yung masarap yung buhay natin. Ang gusto natin, everything should be positive. Ang gusto natin, it should be something that we could at least appease us, give us that rest, give us all of this comfort. But we had forgotten probably that whether we like it or not, the Bible says, and everybody knows it, that we cannot even bring even a single cent when we die. Kailangan siguro yun na i-acknowledge po natin po yun. Mga kapatid, we are preparing a lot of many things that we are preparing that we want because nobody wanted to die. Right? Ayaw natin lahat yun. Diba? Ayaw natin mamamatay. But who knows? For all of us who are here this morning, who knows when will be the end of our life? Are you sure that you will still be alive tomorrow? Of course, ayaw natin yun. But we do not know. We do not know. There are those people who are just sleeping and we're not able to wake up. Marami mga ganon. Diba? Kaya nga, salamat sa Diyos if God will give you 70, 80, and 100, the maximum span of life that gave to humanity after He punished the earth. Kasi nung unang panahon, masyadong matagal ang buhay ng tao. Ang pinakamatagal na tao na nabuhay sa mundo ay si Methuselah. Si Methuselah, that it has 969 years old. But because of that, a lot of people during that time, that God chastised these people. God punished these people because they abuse having a long life. Having a long life. Kaya nga po, kailangan i-prepare natin. God gave us only 120 years as a maximum span of life sa buhay natin. Kaya nga, kailangan ipaghanda po natin. And the big question probably, the big question that you need to ask yourself is that, am I ready? Am I really prepared if in case that happens to me anytime? The only thing for us, and it is a challenge for all of us, now we are prepared, is that when we have Christ in our life. It's not the religion, not my religion.
not your religion. It is the relationship that we need, and that is to have a relationship with our Savior. We are ready to meet the Lord again and again and again. Thank God, if God have showered you a lot of investment. God gave you a lot of wealth. If God gave you a lot of blessings. But think about it. The best blessing that man could experience is the blessing of eternal life. And nobody could pay that. Nobody could pay that. No matter how much amount you can have, all the wealth in this world, as what the Bible tells us. Ano sabi ng Bible? What shall it profit a man if he gains the whole world but lost his own soul? So therefore, we need a Savior. We need someone whom we could at least believe, who could save us with all of this condemnation, is that to believe Jesus Christ. To believe Jesus Christ. It's still 8:30 ha, huwag mong galala. Kailangan natin ang Panginoon Jesus sa buhay natin. Right this very moment, you might be thinking that I am telling you something para sa religion. No, it's not. What we need is a relationship, not religion. It's Christ alone who can be our Savior anytime. This moment, mga kapatid, before I will pray for the bereaved family, ay gusto ko munang, ito ang gusto ko munang mangyari sa inyo. I will be praying in general, but think about this. The only way for us that we are really prepared before God. If anything, something in my life, something happens na hindi maganda sa buhay ko at mamamatay ko, again, let me tell you, for you to be prepared is that you need to have the Savior with you. Okay po, bow your heads please. As you close your eyes, ang tagapagligtas sa ating mga kaluluwa. And nobody could be only Jesus Christ. Only bow your heads po. Bow your heads, close your eyes, hindi enough at sasabihin niya, yes, I wanted to experience the grace of God, and that is only right going out. Maraming salamat po, Panginoon. When hindi nila makakalimutan, na sana po, they will have to come to know the truth, and the truth will set them free, as what the Bible says. And the only way for us to experience freedom from the bondage of sin and Satan is through our Lord Jesus Christ. And thank you for those people who have anchored their life unto you this morning. And probably there are also those people who have not raised their hands, but deep down in their hearts, they are willing enough to accept you as the Lord and Savior. I pray that you will bless them, help them, that you will usher them to a place wherein there are those people teaching the right words, the right message through the gospel of Christ Jesus. Thank you and bless them, O Lord, in Jesus' name. And gusto ko pong papuntahin sa harapan ng mga family ni Manong, please. There are times that Manang will experience longing. There are times that, consider that, yung maalis yun. And so, bilang mga anak, mga pamangkin, mga apo, it is your responsibility to give the comfort, to give the encouragement, the strength, at iba pa natin yung pangangalaman. You know what I mean? Hanggang dito na lang po. Hindi lang naman yung pera ang importante dyan. Ang pinaka-importante sa mga magulang na makita sa kanya mga anak, the number one encouragement when parents saw their children having a good relationship. Yun pinakamaganda. Wala nang ibang pinakamaganda na inaasam-asam ng isang magulang sa kanyang mga anak ko. Yung makita nila na napakaganda ang relasyon ng bawat membro ng kanyang. God is speaking. For all of you,
alam niyo ito. I hope and pray that somehow the Lord will continue to be, He will be a channel of blessing. Hindi lang kay man, but as well as also maraming kay mga family. May you be really a challenge to bless. A channel of blessing. For a lot of you came to know, you know what I mean? And therefore, may that light continue to shine upon your life, that a lot of people will come to know the Lord. It's because of this. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa araw na ito. Salamat po sa bagong buhay, bagong araw, bagong pag-asa. Bagamat hindi po maganda ang mga kasalukuyan ngayon dahil ang pamilya po ay nagdadalang hati. But we thank you, Lord, even for the life of man, for the good legacy, lahat-lahat po na kanya po ay iiwan sa kanyang family. And Lord, it is my prayer that you will continue to bless every member of this family, Lord, particularly kay Mama. May it be that your will be done to their lives, particularly every member of them who came to know you already as the Lord and Savior. May your light continue to shine to a lot of people, that may this family will really be an example to a lot of people. May the legacy of Manon will really be a legacy to remain forever in the family as well as for them. I pray that it will become also a good legacy for the new generations to come. Just in case, Lord. Salamat po. Maraming salamat po. Dahil naniniwala po ako, Panginoon, na ang Diyos ay nasa sa pamilya ko. Pagpatuloy po ninyo, Panginoon, na i-bless ang bawat isa sa kanila. Mula kay Manang, sa kanyang mga anak, kanyang mga manugang, kanyang mga apo, pamangkin, Lord, everything. In the name of Jesus, may you just bless each one of them. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And thank you, Lord. For we ask all these things in Jesus' name. Amen. And I continue, guys. And of the Holy Spirit. The Lord be with you. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Father's forgiveness, for He is full of gentleness and compassion. We all say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, whose nature is always to forgive and to show mercy, we humbly implore you for your servant Prisciliano, whom you have called to journey to you, and since he hoped and believed in you, grant that he may be led to our true homeland, to delight in its everlasting joys. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. To be dead, and their passing away was through an affection of their going forth darkness, more of immortality.
chastise against them. As gold in the furnace, in the other hand of their visitation, they shall shine, shall judge nation, and roll over peoples, abide with him in love. Because of grace, the word of the Lord. Out of darkness, I fear no evil, for you are with me. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Your staff that give me courage. Response. You spread the table before me in the sight of darkness. I fear no evil, for you are with me. Only goodness and kindness follow me all the days of my life. I shall dwell in the house The Gospel according to John. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise. Martha said to him, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for a moment for some few points of reflection. Death is not the end of everything, but the passageway to real life. Para sa atin, ang turo ng mundo, ang kamatayan ay ang katapusan ng lahat dito sa mundo. Pwede ang kamatayan ng ilang o ibang mga nilalang ng Diyos ay ang kanilang katapusan. Pero ang tao, human death or earthly death is never the end of everything. Dahil ang tao ang namumukod-tanging nilalang ng Diyos na pinili niya at hinirang niya na kanyang makapiling sa kanyang kaharian. That is why lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo, nananampalataya tayo na ang buhay dito sa mundo is just but a journey. Isang paglalakbay. Paglalakbay na kung saan makarating man tayo sa hantungan ng paglalakbay na ito, but it is just a transition na kung saan ang katapusan na yan is our entrance o magsisilbing ating pintuan para sa isang hindi na paglalakbay, kundi ang buhay na nakalaan para sa atin. Buhay na walang hanggan. Buhay na nakalaan para sa mga naniniwala, nananampalataya, at tumatanggap sa Diyos sa kanilang buhay. Buhay na walang hanggan para sa mga tumanggap hindi lamang sa pagka-Diyos ng Diyos, kundi sa kanyang pagiging Ama sa ating lahat. Kaya nga, oo nga, sa mata natin bilang mga tao, ang pagpanaw ng ating kapatid sa pananampalataya na si Prisciliano ay kamatayan para sa atin because we will no longer experience His presence among us mula sa araw na ito. Pero ang pagpanaw niyang ito ay ang kanyang pagpasok
sa pamamagitan ng ating panibagong pag-asa, pagtitiwala at paniniwala na makakamit na niya ang buhay ninilaan ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat ng mga hindi lamang nananampalataya. Kasi aminin man natin o hindi, meron tayong mga pagkakataon, may mga pagkakataon na nakakaligtaan natin na panindigan ang ating pagtanggap sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Panginoong Diyos. Pero hanggat meron yung kahit konting liwanag, a spark of belief in God, meron pa rin pag-asa para sa atin na makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga dyan din papasok hindi lamang ang pagmamahal ng Diyos para sa tao, kundi ang kanyang awa para sa atin. Kaya nga muli mga kapatid, ang pagpanaw niyang ito ay sana magpanatili din sa atin ng isang pag-asa na one day makakapili muli natin siya. One day, siya naman, kasama ng mga anghel at ng mga santo ng ating Panginoon, na sila ang sasalubong sa atin sa harapan ng pintuan ng kaharian ng langit para tayo ay makapasok din at muli natin siyang makapiling. Hindi na isang bilang ama, hindi na bilang isang asawa, hindi na bilang isang uncle, o hindi na bilang isang kaibigan o kakilala, kundi bilang kapatid na sa atin ng ating pananampalataya bilang mga bahagi ng sambayan ng Kristiyano, nananampalataya, nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ating pagpatuloy ang ating pagdiriwang ng misa. At hindi lamang natin ipagdasal ang kaluluwa ni Prisciliano, kundi ipagdasal din natin ang bawat isa. Nang sa ganon, manatili tayong tapat at maging kalugod-lugod na mga anak ng Diyos, na nananampalataya, nagtitiwala at umaasa na makapiling siya. Amen. Our prayer. Lord, hear our prayer. In baptism, Prisciliano received the light of Christ, scatter the darkness now, and lead him over the waters of death. We pray. Lord, hear our prayer. May many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son. We pray. Lord, hear our prayer. Many people die by violence, war, and famine each day. Show your mercy to those who suffer so unjustly their sins against your love, and gather them to the eternal kingdom of peace. We pray. Lord, hear our prayer. Hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as one alone He accepted death, so that we might all escape from dying. As one man, He chose to die, so that in your sight we all might live forever. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. To the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Jacinto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be called heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Of your mercy, we may be always free from sin, and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. We offer each other the sign of peace. Blessed are those called to the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that strengthened by it, our brother Prisciliano may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Our brother Prisciliano has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord or ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Let us pray. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother Prisciliano in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, he will rise with him on the last day. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant Prisciliano and help us to remain, to comfort one another with assurances of faith, until we all meet in Christ and are with you and with our brother forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. Eternal rest grant unto the soul of Prisciliano, O Lord. May he rest in peace. And may his soul and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of the Lord. Thanks be to God. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y silang. Pagkatao ay mayroong tangal. Sino may pag-ibig, sinong nag
Inahandog ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako, kundi ako nagmamahal. Bungbonga and Mangosong family, taos puso po kaming nagpapasalamat sa pagdalo niyo sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat po for all your support from day one until the last day, the last moment, for us to bid farewell to our beloved Daddy Esther. Maraming pong salamat sa financial support, moral support, and in-kind donations po. And most especially, maraming salamat sa time and presence. Malaking tulong po yun para maibsan po ang pagdadaling natin namin ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Nakapukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyan matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan kailan may di pababayaan. Pababayaan, hindi kita malilimutan kailan may di pababayaan.
wagas at sadyang totoo, nananabik itong aking puso. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. Ang tangi kong hiling ay makapiling ka lagi. Pagmamahal na hindi magbabago, at habang buhay na ipaglalaban ko. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. Ang lagi kong dinarasal. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. At tanging kong hiling ay makapiling ka lagi. Kailangan kita ngayon at When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love.
Sometimes I'd rather go along my way. Help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. Ket amin Alaw rabi abang bantayan daka He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He passed to say, as the believer as Sakitin ako mo nga pumanang gusto matikid din kay Apo. Iyaman kami dati tinupain mo amin kada kami ay sa Pilipuma. Tapos tangking ka, lagitin ay paimiking ka kat nagsilbi nga pakalaglig ang kada kami. Paano na? Leave.